Isang binata na nagngangalang Lucas ang nagbukas ng pelikula sa pamamagitan ng pagbubuod sa mga marahas na katotohanan ng kanyang lugar, na puno ng mga krimen tulad ng pagbebenta ng droga, pagpatay, at sexual na pag-atake. Ang mga lokal ay labis na nabalisa sa mga bawal na aksyon na ito. At ang lugar ay pinapatakbo ng mga thug. Sa totoo lang, naghahatid si Lucas ng mga droga sa ngalan ng isa sa pinakasikat na gangster sa lugar. Alam niya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa dynamics ng kalakalan ng droga sa lungsod, mula sa mga delivery boy na tulad niya na sumasakay sa motorsiklo na naghahatid ng droga hanggang sa mga middlemen na nangangasiwa sa kalakalan ng droga para sa isang malaking gang na pinamumunuan ni Jester, ang kanang kamay na nangungunang leader ng gang, ang Big Boss. Ipinaalam ni Lucas sa kanyang mga kliyente na karamihan sa mga individual ay nakikipag-ugnayan lamang sa mailap na Big Boss sa pamamagitan ni Jester at mahirap siyang hanapin. Ngunit maaaring direktang makipag-usap si Lucas kay Rinken, ang Big Boss. Dahil sa kanyang reputasyon sa kalupitan, handang patayin ni Rinken ang sinumang magtaksil sa kanya. Inutusan pa ni Rinken ang kanyang mga tauhan na patayin ang isang lalaking nagtaksil sa kanya matapos siyang pahirapan. Buong araw na naglilibot si Lucas na tinutupad ang mga narcotics order ni Rinken. Si Daniel, isang madalas na customer, ay hindi isang addict ngunit bumaling sa droga bilang isang gamot ng pagharap sa matinding kalungkutan na dulot ng kanyang serbisyo sa Afghanistan. Masyadong na-trauma si Daniel sa labanan kaya kinailangan niyang bumaling sa narcotics para tulungan siyang makayanan. Bukod pa rito, hindi siya makapagsalita dahil sa labanan. Dahil dito, tinext niya si Lucas gamit ang phone niya. Palaging sinasabi ni Daniel kay Lucas na umalis sa grupo at mamuhay ng normal na buhay teenager, na nakatuon sa kanyang pag-aaral at mga libangan, ngunit kadalasang binabaliwala ni Lucas ang kanyang payo. Pagkatapos ay pinutol ng pelikula si Rinken na nakatingin sa kanyang garahe at nakakita ng isang sasakyan na nakaparada malapit sa kanyang tahanan. Naniniwala siya na pinapanood siya ng mga ahente ng FBI kasama nito. Pagkatapos ay pinayuhan niya ang kanyang kapatid na babae na maghanda para sa kanyang nalalapit na kasal. Pagkatapos ay pinuntahan ni Lucas si Carlos, isang matandang lalaki, para makakuha ng bayad para sa ilang gamot na ibinenta niya noon. Humingi si Carlos ng dagdag na oras upang magbayad, na ipinaliwanag na ang kanyang mababang benta ng prutas ay naging imposible para sa kanya na magbayad. Maawain, nagpasya si Lucas na pahabain ang deadline sa susunod na linggo at nakiusap kay Carlos na magbayad sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang galit ni Rinken. Dumating ang isang pari upang pag-usapan ang tungkol sa ritual ng pagpala sa kasal ng kapatid ni Rinken sa bahay ni Rinken. Para sa mas formal na venue, nag-aalok ang pari na idaos ang kasal sa isang simbahan. Gayunpaman, matatag na tumanggi si Rinken na binabanggit ang mga alalahanin sa kaligtasan. Nag-aatubili, pumayag ang pari na ilipat ang kasal sa loob ng bahay sa tahanan ni Rinken. Inihahatid ni Lucas ang pera kay Rinken pagkatapos tumigil sa punong tanggapan ng mga drug courier sa pansamantala. Nagulat siya nang matuklasan niya ang kanyang nakababatang kapatid doon, na tuwang-tuwang ibinalita sa kanya na sumali siya sa gang ni Rinken upang magtrabaho bilang isang drug courier kasama si Lucas. Galit na galit si Lucas at pinarusahan ang kanyang kapatid na sumali sa gang, na nagmumungkahi na bumalik siya sa paaralan, habang ang kanyang kapatid ay labis na natutuwa tungkol dito. Ipinakita si Daniel sa isa pang clip na nag-o-order ng fast food mula sa isang food truck. Naiirita ang ibang mga kliyente sa kanyang mabagal na pagsasalita, na nagpapatagal sa paghihintay. Si Daniel ay hinaharas ng ilang galit na galit sa truck. Si Daniel, isang bihasang veterano ng militar, ay pinamamahalaan ang kanyang galit at nagpasya na huwag harapin ang kanyang mga nanliligalig. Biglang lumala ang sakit ni Daniel, kaya tumakas siya sa masikip na lugar at pumunta sa isang tahimik na daanan. Inilabas niya ang binili niyang gamot sa depression kay Lucas. Ngunit sinubukan ng ilang magnanakaw na pagnakawan si Daniel matapos siyang makitang gumagamit ng ipinagbabawal na narcotic. Buong lakas na pinaatras ni Daniel ang mga umaatake, hindi na napigilan pa ang inis. Masusing pinaplano ni Rinken ang kasal ng kanyang kapatid pansamantala. Siya ay may isang reputasyon sa pagiging malubha at magaspang, ngunit siya ay may malaking pagmamahal para sa kanyang kapatid na babae at nais niyang makita na ito ay masaya. Alam ang reputasyon ni Rinken bilang isang kinatatakutang boss ng gang,
ang lalaking ikakasal at ang kanyang pamilya ay pumunta sa bahay ni Rinken na mukhang balisa. Dumating si Lucas upang dalhin ang pera mula sa mga transaksyon sa droga habang ang pamilya ni Rinken ay abala sa paghahanda para sa kasal. Si Lucas ay naging komportable sa paligid ni Rinken na nagustuhan siya at naisip na siya ay mapagkakatiwalaan at matalino. Itinuring pa ni Rinken si Lucas na miyembro ng kanyang sariling pamilya. Pagkatapos ay nalaman na ang nakatatandang kapatid ni Lucas, isang dating lalaki ng Special Forces, ay binawian ng buhay sa pagtatangkang protektahan si Lucas mula sa paggamit ng droga at aktibidad ng gang. Ipinahayag ni Rinken kay Lucas kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya, lalo na ang kapatid niyang may kapansanan. Binigyan niya si Lucas ng isang mahalagang assignment na idiniin na kailangan niyang tapusin ito ng mabilis para makadalo siya sa kasal ng kanyang kapatid. Maghahatid siya ng 2 malalaking pakete sa isang contact malapit sa isang gasolinahan. Pumasok si Jester, hinatak ang isang lalaking delinkwente sa kanyang upa. Binigyan ni Rinken ng mahigpit na babala ang lalaki na bayaran kaagad ang kanyang utang. Ang lalaki ay marahas na pinaslang ni Jester sa isang nakagugulat na mga pangyayari. Binigyan naman ni Rinken si Lucas ng utos na pumunta, halatang hindi nagustuhan ni Jester na si Lucas ay tumutuloy sa bahay ni Rinken. Tinanong ni Jester si Rinken kung bakit mas pinili niyang ipadala si Lucas kaysa sa kanya para sa mahalagang paghahatid. Naniniwala si Jester na mas gusto siya ni Rinken, kaya palagi siyang nagkikimkim ng sama ng loob kay Lucas. Pinapanood sila ng FBI, ang sabi ni Rinken, at naisip niya na si Jester ay kukuha ng labis na atensyon. Gusto ni Rinken na iwasan ang anumang aksidente, kaya pinadala niya si Lucas, na hindi malamang na pinaghihinalaan ng mga opisyal ng FBI na nanonood sa kanila. Bilang bahagi ng proseso ng pagsisimula, nakita ni Lucas ang kanyang nakababatang kapatid na pisikal na sinasaktan ng mga miyembro ng gang habang naglalakbay upang ihatid ang pakete. Pumasok si Lucas at sinabing binigyan siya ni Rinken ng utos na tapusin ang pag-atake. Pagkatapos, sa balak niyang ihatid ang kanyang kapatid sa paaralan kahit na ang ibig sabihin nito ay ipagpaliban ang kanyang agarang responsibilidad, mabilis niyang pinauwi ang kanyang kapatid. Ngunit hindi ito namalayan ni Lucas hanggang sa nahulog niya ang isa sa mga pakete sa bahay. Si Jester at ang kanyang grupo ay dumating nang sila ay handa nang umalis, na inakusahan si Lucas na sadyang sumalungat sa utos ni Rinken. Sinalakay si Lucas at ang kanyang kapatid, ngunit nakatakas sila. Nang makasalubong nila si Daniel habang papalabas, nag-alok siyang pasakayin sila sa kanyang sasakyan. Isang mabilis na paghabol sa mga masikip na kalye ang naganap habang hinahabol ni Jester at ng kanyang mga tauhan sakay ng mga motorsiklo. Sa huli, nagawang ibagsak ni Daniel si Jester at ang kanyang grupo. Samantala, ang kasal ng kapatid ni Rinken ay isinasagawa. Ito ay isang praktikal ngunit makulay na okasyon, at ang lahat ay tila masaya. Pagbalik kay Lucas, nakita niyang nasusunog na ngayon ang sasakyan ni Daniel at dahil may nahulog na parsela sa loob, napansin niyang wala ang isang parsela, naisip niya na maaaring naiwan ito sa kanyang tirahan. Si Jester naman ay mabilis na ikinwento kay Rinken ang nangyari noong araw na iyon. Marahas na tumugon si Rinken sa balita na halatang galit at disappointed kay Lucas. Ibinigay ni Rinken kay Jester at sa lahat ng kanyang mga tauhan ang utos na hulihin si Lucas at ang kanyang kapatid nang walang insidente. Ibinigay ni Daniel kay Lucas ang payo na umalis sa bayan habang mayroon pa siyang pagkakataon sa parehong sandali. Nakiusap naman si Lucas kay Daniel na huwag na siyang makipag-usap dahil hindi niya nagustuhan ang proposal nito. Si Lucas, na determinadong tapusin ang trabaho, ay tumakbo pabalik sa bahay upang kunin ang nahulog na parsela at nagplanong ihatid ito gaya ng itinuro ni Rinken. Kalalabas pa lang ni Jester ng kwarto ay lumapit kay Rinken si Spider, isa pang boss ng gang at ang tunay na tatanggap ng pakete ni Lucas. Nagtanong si Spider tungkol sa parsela na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Pagdating sa bahay, agad na natuklasan ni Lucas ang bagay na nakatago sa ilalim ng kanyang kama, kinuha ito, at umalis kasama ang kanyang kapatid. Ngunit naudlot ang hangarin ni Lucas nang ibigay siya kay Jester at sa kanyang barkada ng isang sinasabing kaibigan. Pagkatapos noon, iniharap si Lucas kay Rinken. Sa isa pang pagkakataon, si Daniel ay natakot nang malaman na sinalakay ni Jester at ng kanyang mga tauhan ang kanyang biyenan pagkadating sa bahay.
Pinili ni Daniel na maghiganti at iligtas si Lucas at ang kanyang kapatid dahil galit na galit siya sa pinsalang ginawa sa kanyang pamilya. Nakipag-away si Daniel sa dalawang miyembro ng gang ni Rinken nang makarating siya sa tirahan. Bagamat nahirapan siya noong una, ang paggunita sa kanyang kakilakilabot na mga karanasan sa Afghanistan ay nagpalakas sa kanyang pasya, na nagpapahintulot sa kanya na masupil ang isa sa mga tauhan ni Rinken at mahuli ang isa pang bihag. Dahil alam na sinusubaybayan ng mga investigador ng FBI ang tahanan ni Rinken, ginamit ni Daniel ang kanyang katayuan sa pagkabihag upang udyukan ng mga ahente na maglunsad ng pag-atake sa mahigpit na binabantayang kuta ng mga kriminal. Dahil dito, nagkaroon ng matinding putukan kung saan si Rinken at ang FBI ay nagdusa ng matinding casualty. Sadly, sa kung ano ang meant to be her best day, ang kapatid ni Rinken ay napatay sa kaguluhan. Sinisikap ni Daniel na iligtas si Lucas at ang kanyang kapatid nang siya ay barilin sa binti sa gitna ng kaguluhan. Tinangka ni Lucas at ng kanyang kapatid na tumakas sa panahon ng kaguluhan. Ngunit hindi nagtagal ay hinarap sila ni Jester at binantaan ng baril. Pumasok si Rinken sa mismong pagkakataong iyon para pigilan sila ni Jester na masaktan. Sinabi ni Rinken na noon pa man ay kapatid na ang tingin kay Lucas, kung gaano siya ka-disappoint kay Lucas. Gayunpaman, sinabi ni Rinken kay Lucas at sa kanyang kapatid na umalis pagkatapos na mapagtanto na hindi niya magawa ang pagpili na patayin si Lucas. Nagalit si Jester sa ginawang kabaitan ni Rinken dahil sa tingin niya ay mahina ito. Sa kabila ng pagiging pamangkin ni Rinken, nainggit si Jester sa pagmamahal at pag-aalaga na ipinakita ni Rinken kay Lucas at nagpa siya na ibagsak ang awtoridad ni Rinken. Hindi inaasahang binaril niya si Rinken sa ulo at napatay. Pumasok si Daniel at sinubukang i-defuse ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibigay kay Jester ng isang pakete na puno ng pera, nang akmang babarilin niya si Lucas at ang kanyang kapatid. Ngunit nang malaman ni Jester na walang pera sa pakete, naghanda siyang patayin si Daniel. Binaril at namatay si Jester sa krusyal na sandaling iyon ng isa sa mga kaibigan ni Lucas na nagtaksil sa kanya noon. Sa pagtatapos ng pelikula, sumakay si Lucas at ang kanyang kapatid sa tren palabas ng bayan. Habang naglalakbay, nakahanap ang kapatid ni Lucas ng malaking halaga ng pera na nakatago sa kanyang bulsa, isang mapagbigay na regalo mula kay Daniel upang suportahan ang kanilang bagong simula sa isang bagong lokasyon.